Okay, nung Friday ay atin pong napakinggan at tinalakay yung the seven last word of our Lord Jesus Christ before He died on the cross. Napaagad na po nung 7 huling wika ng Panginoon bago siya mamatay. Naintindihan po natin na lahat po pala ito ay may kahulugan. At ngayon po, ang iyahayag ko ngayon po sa inyo ay 7 first word after His resurrection. 7 unang salita ng Panginoon nung siya po ay matapos mabuhay na muli. Ito po yung gusto ko pong ituro sa inyo. Kung paanong merong 7 salita ang Panginoon bago siya mamatay sa krus, after 3 days, muli siyang nabuhay. At ano po yung 7 salita, kauna-unahang salita na binanggit ng Panginoong Hesus nung muli po siyang mabuhay sa katayuan bilang glorified body. Iba na po yung kanya pong katayuan nun. Kung mapapansin niyo po, hindi na po siya nasa flesh. Bagamat may anyo po siya, nakakausap po siya, nakikita po siya, pero kung atin pong babasahin ng Bible, nung puntahan po niya ang mga alagad, habang takot na sama-samang nananalangin sa isang tahanan, sarado lahat ang pintuan, bintana, siya po'y pumasok sa bahay na yon na hindi po dumaan sa bintana, hindi po dumaan sa pinto, tumagos ang kanyang katawan. So ibig sabihin, yung kanyang katawan after His resurrection, glorified body. Tumatagos sa bato, tumatagos sa kahoy, pero may anyo. Yun po yung mangyayari sa bawat isa po na magkakaroon ng buhay na walang hanggan at mapapasama sa ating Panginoon. Glorified body. May anyo, may itsura, pero tumatagos sa bato, tumatagos sa dingding. Yun po yung naranasan ng ating Panginoon. Nung muli po siyang mabuhay, nanatili po siya ng 40 araw after His resurrection, after 3 days. At pagkatapos po ng 40 araw, siya po'y bumalik na po sa langit. Diyan po kinuha ng ating mga ninuno yung ika-40 araw kapag namatay yung ating mga mahal sa buhay. 40 days, doon po kinuha yon. Sapagkat ang ating Panginoon ay nanatili pa ng 40 araw sa lupa bago siya bumalik sa kanyang Ama sa langit nung siya'y muling nabuhay nang siya'y mamatay sa krus. Okay. Nung muli po siyang mabuhay, makikita po natin ang kauna-unahang tao na kinausap niya na malapit sa kanya ay walang iba kundi si Mary Magdalene. Yan po ang kauna-unahan pong kinausap niya at nakakita sa kanya. Pero bakit po hindi yung mga alagad ang kanyang unang pinagpakitaan? Bakit po hindi yung kanyang pinakamamahal na alagad na si Juan ang kanyang unang pinagpakitaan? Bakit po itong si Maria Magdalena ang kauna-unahang kanyang pinagpakitaan at kinausap? At dito lumabas yung kanyang unang 7 salita. Okay, puntahan muna po natin yung kwento sa John chapter 20 verse 1 up to verse 23 para lubusan po nating maintindihan ang senaryo nung ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay at ano ba ang talagang naganap. Dito sa John chapter 20 verse 1 to 23, madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang sasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Verse 6,
Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino, verse 7, at ang panyong ibinalot sa ulo, hindi ito kasama ng mga kayong lino kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi, verse 8. Pumasok din ang alagad na naunang dumating, nakita niya ito at siya'y naniwala. Verse 9. Hindi pa nila nauunawaan, nasasaad sa kasulatan na ang kailangang muling mabuhay si Jesus. Verse 10. At umuwi ang mga alagad. Verse 11. Si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa'y na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at di ko alam kung saan dinala. Lumingon siya at pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Verse 15. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria siya'y ang tagapag-alaga ng kahalamanan. Kaya sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Verse 16, Maria, ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin guro. Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama. Wika ni Jesus, sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong akit ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalenay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon, at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapilid ang pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan. Sinabi niya, pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Okay? Pagpalain ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihan salita na ngayon ay ating pong pagbubulay-bulayin at pag-aaralan. Handa na ba kayo mga kapatid? Okay. Maliwanag po, ang libingan po kasi nung araw, sa panahon po ng mga Hudyo, sa panahon po ng New Testament, hindi po kamukha ngayon na kailangan natin magpukay. Tapos ilulubog po yung ataol. Hindi po ganoon ang libingan doon po sa lugar ng Israel. Ang libingan po doon ay mga parang kuweba, may mga butas, tapos yung pong pasukan, tatakpan po yun ng malaking bato. Ganun po ang libingan doon. Ito po ang klase ng pinaglibingan sa ating Panginoon. At dito po sa kwentong ito sa John chapter 20, verse 1 up to verse 23, dandyan po yung buod ng kwento nung muli pong mabuhay ang Panginoon. At dito po kung lalaliman po natin yung ating pong pag-meditate, kung bakit si Maria Magdalena ang kauna-unahan po na nakakita na wala po ang bangkay doon sa libingan, sapagkat madaling araw pa lang po. Madaling araw pa lang po ng linggo, pumunta po sa libingan ng Panginoon, meron po siyang dalang pabango. Ano po ang ibig sabihin ng pabango? Ang pabango po sa panahong iyon ay isa pong napakahalagang bagay na iniririgalo, ino-offer ng bawat isang mga Hudyo
sa kanilang kaibigan, mahal sa buhay, bilang ito po ay pagkilala at mataas sa paggalang, respeto, pagpapahalaga at pagmamahal, yung pabango. At yung pabango po ay hindi po biro ang halaga. Pero dito po makikita po natin, madaling araw pa lang, madilim pa. Maaring sa kalaliman po ng kaagahan ng umaga ay bumangon na po si Maria Magdalena. Talagang seryoso po siya na talagang kahit patay na po ang Panginoong Hesus, pupuntahan niya po doon sa libingan para yung dalang pabango niya ay iaalay niya kahit patay na, sapagkat sobra po niyang pinapahalagahan, minamahal ang Panginoong Hesus. Kahit hindi na alam ito ng Panginoong Hesus, pero gusto pa rin po niyang patuloy na pagsilbihan, alayan po ng oras, panahon, pagpapahalaga, respeto, paggalang ang Panginoong Hesus na kanyang nakilala. Kaya madaling araw pa lang po, nando na po siya. Kaya lang po nung dumating po sa salibingan, bukas po yung libingan ng Panginoon. Nakatulak po yung bato na nakatakip sa butas. Kaya, yung po yung naging dahilan kung bakit nagulat siya. Ang inisip po niya kagad, ninakaw. Ninakaw ang labi ng Panginoon. May kumuha. Yung kagad po ang inisip niya. Sapagkat hindi po niya inakala na ang Panginoon ay nabuhay na muli. Ngayon, ito po ang malaking tanong. Bakit sa kanya unang nagpakita ang Panginoon? Kasi po nung makita po niyang bukas na gano'n, umalis po siya para ibalita po sa mga alagad ng Panginoon na wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Kaya ito po ay ibinalita niya sa mga alagad. Kaya nga po si Pedro, yung pinakamamahal na alagad ni Pedro ay nung marinig po yun mula kay Maria, pagdaka po sila po ay kumaripas po ng takbo para alamin kung totoo pa talaga yung balita na kanilang napakinggan mula kay Maria na bakit talagang nawala yung bangkay. Pero ito po ang malaking tanong. Pumasok po sa loob yung dalawa. Nakita nga po, wala po yung bangkay ng Panginoon. Ang nakita lang po nila yung pong damit na pinambalot, yung kayong lino at saka po yung pinambalot sa mukha. Nakatiklop po yon. Pero yung kayong lino po na pinambalot sa katawan ng Panginoon, nung siya po'y bangkay na, nandoon po. Kaya na-confirm po ni Peter at nung pinakamamahal na alagad na talagang wala ang bangkay ng Panginoon. Nung makita po nila, sila po ay umalis din. Pero si Maria ay nandoon po na natili po na umiiyak. Pero makikita po natin, bakit hindi sa mga alagad nagpakita ang Panginoon? Bakit kay Maria Magdalena? Bigyan ko po kayo ng isang example. Kapag po ang isang tao ay pumunta sa isang malayong lugar, nagtagal siya ron. Like for example, yung mga nag-a-abroad na 1 taon, 2 taon, 3 taon. Pagbalik po dito sa ating bansa, tanungin ko kayo, sino ang unang-unang gusto niyang makita at makadaupang palad? Sino po? Yung kanilang mga mahal sa buhay. Yung malalapit sa buhay nila. Yung malalapit sa puso nila. Yun ang gusto nilang unang-una na makadaupang palad. Bakit hindi ba malapit sa puso ng Panginoon ng mga alagad? Malapit naman ito eh. Pero alam niyo po ba, nung siya po'y maipako sa krus, halos lahat ng kanyang alagad, iniwan siya. Maliban po kay John the Beloved. Pero alam niyo po ba, itong si Maria Magdalena, isa po siya mula sa dakpin, pahirapan, ipako sa krus. Nandun siya, hindi niya iniwan ang Panginoong Hesus. Okay. Para linawin ko po sa inyo. Bakit nga ba? Bakit nga ba kay Maria Magdalena siya unang nagpakita? At yung mga unang mga salita niya, nung muli siyang mabuhay,
si Maria Magdalena kagad ang nakatanggap. Sino ba si Maria Magdalena? Para malaman niyo po, si Maria Magdalena po ay dating sinaniban na possess ng bad spirit. 7 espiritu ang lumukob sa kanya. Ibig sabihin, ang babaeng ito'y dati ay masama, nagwawala maaari, iba ang ugali, iba ang pagkatao. Yan po ang dating buhay ni Maria Magdalena. Sabi po diyan sa Luke chapter 8 verse 2, at ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas ng Panginoon. Can you imagine na 7 spirit, 7 masamang espiritu ang nakalukob kay Maria Magdalena nung hindi pa po niya nakikilala ang Panginoon. Pero isa pala siya sa pinagaling ng Panginoon. Nakaranas siya ng deliverance matapos siyang ipanalangin ng Panginoong Hesus. At yung 7 masamang espiritu na kumukontrol sa pagkatao ni Maria Magdalena ay napalayas ng Panginoon. Yan po ang unang-unang pagkatao ni Maria Magdalena nung siya po ay wala pang relasyon sa Panginoon. Nung siya po ay na-deliverance na, nakalaya na. Take note, totoo po na ang tao talaga ay po pwedeng may sanib ng masamang espiritu. Totoo, biblical po. Kaya kung bakit ang maraming tao kumakatingin ng lilisik, maraming tao kumatingnan mo lang, gawa mo ng pangit, pumapatay, maraming tao, may mga taong kaunting bagay lang, nagmumura, galit na galit, kasi po kargado yan ng masamang espiritu. Kailangan po yan ma-deliverance. Tanawin nyo nga po yung katabi nyo. Sige nga po, tanawin nyo. Mukha po bang kargado yan? Sige po, tanawin nyo. Ano po sa tingin ninyo? Mukha po bang kargado yung katabi nyo? Kasi po, pag kargado po yan, wala po yung gagawin laging maganda. Pag kargado po ng masamang espiritu yan, lagi po pangit ang gagawin yan. Kasi nga po, ang lumulukob sa kanya, hindi espiritu ng Panginoon, espiritu ni Satanas. Biblical po. Si Maria Magdalena, 7 bad spirit ang nakakarga sa kanya. Kaya lang po sa nakalaya, na-deliverance siya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ito po, nung siya po ay ma-deliverance, lumayas po yung masamang espiritu. Ito po ang naging simula na naging maayos yung kanyang buhay. Nagkaroon siya ng isang malinis na puso, malinis na kaisipan, at mula po noon, kanya pong ikinumit ang kanyang sarili para sumunod sa Panginoong Hesukristo. Ano pong ginawa ni Maria Magdalena? Sabi po diyan, tumulong si Maria Magdalena, naging supporter sa mga pangangailangan ng Panginoong Hesus at ng mga alagad. Naging supporter po siya. Kasi po, ang ministeryo po kasi, hindi po yan makakaalagwa. Ang isang paglilingkod sa Panginoon, hindi po yan makapagpapatuloy po na may katagumpayan kapag wala pong nakabackup sa likod ng mga faithful supporters ng mga pangangailangan. Mismong ang Panginoong Hesukristo, the Son of the Living God, makapangyarihan na pero nangailangan pa rin siya ng mga supporters in literal. Tingnan niyo po, sa Luke chapter 8 verse 1 to 3, ito sinasabi, hindi nalaunan, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas, si Juan, asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba, ang ari-arian nila, ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. So meaning to say, merong mga tapat na kababaihan that time, sa panahon ng mga alagad, sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Dahil nakapokus po ang Panginoong Hesukristo
day after day sa pagmiministeryo. Mismong ang Panginoong Hesukristo na, the Son of the Living God, meron pa rin po mga nakabackup sa kanya na mga supporters. Yung lahat ng pangangailangan nila literally, ang nagsusupport, si Maria Magdalena, si Susana, si Juana. Ito po yung kanila pong mga ari-arian ay kanilang ginagamit para suportahan ang pangangailangan, literal, material, ng Panginoong Hesukristo at ng mga alagad. Sapagkat nakapokus sila sa pangangaral, sa pagmiministeryo araw-araw. Kaya, kailangan talagang may nakabackup. Kaya ito po ang isang hindi malilimutan ng Panginoong Hesus kay Maria Magdalena. Maaring si Maria Magdalena po talaga ay napaka-very supportive sa ating Panginoon. Maaring sa mga pagkain, anumang pangangailangan, siya po ang nakasuporta. Parang sinasabi po ni Mary Magdalene, sige, Panginoong Hesus, maglingkod kayo na maglingkod. I-focus nyo ang inyong buhay, panahon at oras, 10 ng inyong mga alagad. Basta ako po, ito po, yung aking yaman, yung magagawa ko, susuportahan ko po kayo sa abot ng aking makakaya. Yung po ang isang dahilan kung bakit naging napakalapit ni Maria Magdalena sa puso ng Panginoon, sapagkat yung kanyang pagiging supportive. Kaya mga kapatid, kung mismong ang Panginoong Hesus na makapangyarihan na, anak ng Diyos na buhay, ay nangailangan po ng mga faithful supporter sa kanyang likod, how much more ang mga lingkod ng Diyos sa ating kapanahunan. Amen. Kaya ako po natutuwa, napakapalad po sapagkat meron po tayo talagang iilan sa ating pong simbahang ito na tahimik lang, pero napaka-faithful, napaka-supportive na nakabackup sa inyong lingkod para po sa lahat ng mga pangailangan. Tayo po, mas mabigat po yung ating sitwasyon. Wala po tayong sariling lugar. Inuupahan lang po natin to. Obligado po tayong magbayad monthly, electrical, tubig, pera pa po yung mga gastusin. But praise God, kahit wala po tayong mga milyonaryo at mga milyonarya na mga kapatid, pero nakasusustain tayo. Bakit? Sapagkat biyaya yun ng Diyos, merong mga very supportive na mga kapatid sa Panginoon. Amen? Especially po, meron tayong mga iilan na mga subscribers. Talagang sila po yung nagbo-volunteer. Pastor, ito po yung padala ko po para po makasuporta sa inyo pong pang-upa. Meron pong iilan na ganun po. Talagang ginagamit ng Panginoon. Kaya po, nakasusustain po tayo. Nakapagpapatuloy po tayo. Nakababayad po tayo ng lahat ng mga dapat bayarin. At the same time, kung may mga natitira pa po, kahit papaano po, nakatutulong tayo ng mga lihim na hindi na po natin kailangan pang ikwento at ipangalandakan sa bawat isang nangangailangan. Amen? Yun po yung pinakamaganda na nakikita ko po sa ministeryo pong ito. Na patuloy po na sa kabila po na wala naman po tayong mayayamang supporters. Independent church po tayo. Wala pong suporta nang gagaling po sa atin sa ibang lugar, sa ibang bansa. But by the grace of God, salamat sa Panginoon, merong mga lalaki at babae na patuloy na yung kanilang talagang tapat na suporta para patuloy na makapagpatuloy ang ministeryong ito. Yan po ang isang nakita ko kung bakit napakahalaga sa puso ng Panginoon Kristo si Maria Magdalena. Okay, ano pa po? Sumusunod at naglilingkod kay Jesus. Take note, hindi lang po sa supporters. Meron po kasi mga supporters parang bossing. Parang bossing na komod siya po ang sumusuporta, utos lang ng utos. Kasi po siya po ang supporters. Pero ibahin niyo po si Mary Magdalene. Kaya ito po yung nakita ng Panginoon kay Mary Magdalene. Bagamat supporters na po siya, tapat po sa sumusuporta sa Panginoon, pero pati po yung katawan niya kasama sa paglilingkod sa Panginoong Hesus. Sumusunod. Dual. Faith
faithful disciples na rin po siya, and then faithful supporters pa po siya. Kaya po napakapalad po ng Panginoon Kristo kasi po bibihira po yung ganyan. Na supporters na po sa material, supporters pa po sa lahat ng bagay na maitutulong niya, hands-on, laging nasa likod ng Panginoon. Kung ano ang kanyang maitutulong, lagi po siyang nandun. Always present si Mary Magdalene. Ano po ang sabi dito? Sa Matthew 27 verse 54 to 56, nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksiyan ng lahat ng nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. Sabi nila, naroon din ang maraming babae nakatanaw mula sa malayo, mula pa sa Galilea, sumusunod sila kay Jesus at naglilingkod sa Kanya. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Maria ang ina ni Santiago at ni Jose at ang asawa ni Zebedeo. Mula pa po sa pasimula hanggang dakpi ng Panginoon, sunod lang po sila ng sunod. Kung nasaan ang Panginoon Kristo, nandun din po sila. Ibig sabihin, lagi silang nagseserbisyo. Ibinibigay nila yung kanilang katawan, buhay. Kasabay po na kung ano po yung maipaglilingkod nila ng personal sa Panginoong Hesus, sa mga alagad, nandun sila. Kasama po ang kanila pong pagsuporta sa lahat ng bagay, material, pinansyal. Sila po ang nagsusustain ng pangangailangan ng Panginoong Hesukristo at ng mga alagad at maaaring sila pa rin po ang gumagawa at tumutulong in reality sa Panginoon. Kaya iyan po ang dahilan kung bakit napakalapit sa puso ng Panginoon si Mary Magdalene. Kaya tinatanong ko po ito nung pinag-aaralan ko, bakit Lord? No, ito po i-meditate ko, bakit Lord kay Mary Magdalene kayo nagpakitang unang-una? Ano ang dahilan? Ito po ang sagot na nakuha ko po sa aking tanong, sa aking pong pagsusuri at pag-aaral. Na-confirm ko po, ito pala ang ginawa ni Mary Magdalene. Talagang hands-on siya. Hindi niya ipinagyabang na, lahat ng pangangailangan nyo, binibigay ko. Kayo na lang ha. Basta ako, susuporta na lang. Hindi po sa ganon. Kahit lahat ng pangangailangan ng Panginoon ng mga alagad binibigay niya, handon pa rin siya personal. Yun po yung napakasarap na maranasan po ng bawat isang nagmiministeryo. Na meron kang mga ganon na talagang hands-on. Laging nandoon. Katuwang ka. Katuwang mo. Kaya talagang mamahalin mo. Pahahalagahan mo. Bakit? Kasi talagang ibinigay ng buong buo ang buhay para sa Panginoon at para sa paglilingkod. Yan po si Mary Magdalene. At kasama rin po siya sa paglilibing kay Jesus. Hanggang sa paglilibing sa Panginoong Jesus, hindi niya iniwan ang Panginoon. Ano po ang sabi sa Matthew 57:61, bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang ngalay Jose. Siya'y alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot sa bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na hindi pa nalalaunan. Ipinaukan niya sa bato. Pagkatapos iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato, saka umalis. Naroon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Tingnan niyo po, mula sa pasimula hanggang sa mapako, hanggang sa ilibing, hindi iniwan ni Maria ang Panginoon Kristo. At hanggang nakalibing na, maaring araw-araw, pinupunta niya si Jesus para dalawin sa libingan at dala ng pabango. Kaya hindi po ito nakalimutan ng Panginoon. Kaya yan po ang dahilan kung bakit siya po ang kauna-unahang nakakita kay Jesus sa muling pagkabuhay. Siya po ang unang-unang tao na kinausap ng Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. Sa pagbabalik po ng Panginoon, nais niyo po ba na kayo ang kauna-unahang makakita sa Panginoon? Amen?
Sa pagbabalik ng Panginoon mula sa alapaap, nais niyo po ba na tayo ang unang-unang makausap ng Panginoon? Ito po ang padron, gaya po ni Mary Magdalene. Napakasarap sa muling pagparito ng Panginoon para kunin ang mga tunay na kanyang isasama sa Kingdom of God. Napakasarap na tayo po ang kauna-unahan na makaharap, makadaupang palad ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi tinularan natin si Mary Magdalene. Okay, first word after His resurrection. Ito po. Why are you crying? Who is it you are looking for? Ito po yung unang mga salita ng ating Panginoon na binanggit niya kay Maria Magdalena. Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Kasi iyak ng iyak po si Mary Magdalene eh. Kasi akala nga po niya may kumuha, may nagnakaw sa labi, sa katawan ng Panginoon. Kaya iyak po siya ng iyak. Sapagkat sobra po niyang pinapahalagahan, sobra po niyang mahal na mahal ang Panginoon bilang personal Lord and Savior niya. Kaya kahit patay na, hindi po nagbago yung kanyang pagpapahalaga, yung kanyang pagmamahal. Kahit hindi po alam na ng Panginoong Hesus yung kanyang ginagawa at sa pagkakaalam niya, hindi po siya nakikita sa kanyang ginagawa. Pero consistent pa rin po, madaling araw pa, bumabango na para pumunta sa libingan ng Panginoon at meron siyang dalang mamahaling pabango. Madaling araw. Hello? Sabi niyo sa tabi niyo, madaling araw. Ano kaya kung gawin natin madaling araw ang pagsamba? Sa lugar na ito, kaya niyo kayang pumunta? Para kahit nakakita na mas malamig tayo makasasamba. Alam niyo po ba, yun po ang tamang pagsamba, hindi pa sumisikat ang araw. Kaya tama po yung mga iglesia ni Manalo. Ang iglesia po ni Manalo, alas 5 pa lang po ng madaling araw, nasa loob na po ng templo. Pag dumating ka ng 5:01 a.m., sarado na yung pinto. Hello? Tayo alas 9 ng umaga. Hello? Tamaan matuwid. Alas 9 ng umaga ang simula, tanghali na, nalilate pa tayo. Isara ko kaya yung pinto. Pagka alas 9 na lumampas, di na papasok. Nakalulungkot. Nagdurugo po yung puso ko. Tanghali na yung simula, sinasabi natin tayo'y tama, tayo'y totoo, tayo may tamang Panginoon. Huwag po kayo masasaktan. Pero tanghali na, nakahiga pa tayo. Tanghali na, nakabaluktot pa tayo. Alas 9 pa naman ang pagsamba, mamaya na ako babangon. Nakalulungkot. Mga kapatid, nawa po yung mensaheng ito ay magbigay po sa atin ng wake-up call. Si Mary Magdalene, patay na ang Panginoon. Patay na ang Panginoon pero grabe ang pagpapahalaga niya. Madaling araw pa lang nandun na siya sa libingan ng. So ibig sabihin, gaano kaagang bumangon si Mary Magdalene? Alang motor nun, walang bisikleta, naglalakad yun. Kung napakalayo ng bahay nun, doon sa libingan ng Panginoon, ilang oras naglakbay yun? Kaya kailangan niyang bumangon ng madaling araw. Sa kabila na siya naglalakad lang, madaling araw pa rin siyang dumating sa libingan. Grabe yun. Maaaring ang Panginoon naiiyak, naluluha sa ipinakitang pagpapahalaga at pagmamahal sa ating Panginoon. Hello, mga kapatid. Minsan nasa atin lang po ang pagkukulang. Hindi kasi natin pinapahalagahan yung ating Panginoon na pupuntahan para sambahin, para salamatan sa lugar na ito. Alam niyo po ba na sa lugar na ito, nandito po ang presence ng Lord? Dapat excited tayo. Dapat kung alas 9 pa ang pagsamba, dapat nga alas 8 lang, nandito na tayo eh. Kung kayo lang po ay magiging on time lahat, ibababa ko po yung oras eh. Kasi nakikita ko po, on time kayo. Paano ko pong ibababa ang oras ng simula kung mismong alas 9 ay hindi tayo makumpleto sa lugar na ito? Nalulungkot po ako.
Nalulungkot po ako. Hallelujah. Hope, mga kapatid, maging wake-up call sa atin lahat, yung babaeng ito na si Mary Magdalene. Si Mary Magdalene po, hindi po siya umiiyak dahil sa problema. Si Mary Magdalene po, hindi po siya umiiyak dahil bigat na bigat siya sa kanyang sitwasyon. Umiiyak po siya dahil sobra siyang nasasaktan dahil nakita niyang bukas ang libingan ng Panginoon at hindi niya alam kung sino ang lumapastangan sa labi ng Panginoon. Doon po siya umiiyak. Iyak po yun ng pagpapahalaga. Iyak po yun ng pagmamahal niya sa ating Panginoon. And I hope tayo po, nawa po mangyari po sa atin kapag umiiyak tayo, hindi tayo umiiyak dahil tayo nagagalit, tayo ay nalulungkot sa ating sitwasyon sa buhay. Dapat po dumating sa buhay natin na umiiyak tayo dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon. Ito yung gusto na makita ng Panginoon sa atin lahat. Na madalas tayong umiiyak dahil nahihiya tayo sa Panginoon. Alam natin nagkukulang tayo. Umiiyak tayo dahil ang nagpinupurso tayo ng ating damdamin talagang panahon na para talaga ibigay na natin yung the best sa Panginoon. Dapat ito yung makita ng Panginoon sa atin kapag umiiyak tayo. Tang sabi ng Lord, bakit ka umiiyak? Sino hinahanap mo? Oo, hinahanap ni Mary Magdalene ang Panginoong Hesukristo dahil wala nga eh. Alam ng Panginoon yon. Hindi siya nagtatanong dahil hindi niya alam kung sino hinahanap ng Panginoon. Alam ng Panginoon na siya ang hinahanap, siya ang ikinalulungkot ng babaeng ito. Kapatid tayo, sa ating buhay, ano ang lagi nating hinahanap sa ating buhay? Tanungin ko po kayo. Sa araw-araw ng ating buhay, ano ang ating hinahanap lagi? Kapag ang mga bagay na literal, material, ang lagi nating hinahanap, pero hindi na natin hinahanap ang presensya ng Panginoon na ating makapiling at matagpuan, ito na po ang pinakamalungkot na senaryo sa buhay mo, kapatid. Hindi po masama hanapin natin ang ikabubuhay natin. Hindi po masama na maghanap tayo ng ating pong source of income. Hindi po masama na hanapin natin ang mga bagay na pangangailangan natin. Pero ang masama, mawala na po tayo ng panahon na masabik na hanapin ang presensya ng ating Panginoon. At matagpuan lang po natin ang presensya ng ating Panginoon sa mga panahon na seryoso mo siyang hinahanap. Through worship, through prayer, at sa mga ganitong lugar. Sapagkat sabi ng Lord, Matthew 18 verse 20, Jesus said, "For where 2 or 3 gathered together in my name, I am in the midst of us." Kapag merong dalawa kahit tatlo na totoong seryosong-seryoso, sabik na uuhaw, na magsama-sama, magtipon-tipon para papurihan, para pangarangalan, para pasalamatan, para sambahin ng Diyos, automatic yon. Nandoon sa kalagitnaan nila ang divine presence ng Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, kasabikan po natin na kapag pupunta tayo sa lugar na ito, kaya tayo pupunta. Dahil gustong-gusto nating katagpuin ang banal na presensya ng Panginoon. Gustong-gusto natin siyang pasalamatan sa gitna ng problema at pagsubok, sa gitna ng kawalan, sa gitna ng pinagdadaanan mong negatibo, pero ang laman ng puso't isip mo, gustong-gusto mong siyang parangalan, sambahin at papurihan. Hindi po pwedeng hindi mo malasap ang rumaragasa na banal na presensya ng ating Panginoon.
Kaya makikita po natin mga kapatid, ang napakagandang tanong ng Panginoon. Bakit ka umiiyak? Sino hinahanap mo? Alam naman ng Panginoon ang sagot sa kanyang tanong. At ito ang nakita ng Panginoon kay Mary Magdalene. Ang lahat ng dahilan ng kanyang pag-iyak at ang kanyang hinahanap ay walang iba kundi ang wagas niyang pagmamahal at pagbabahalaga sa ating Panginoong Hesukristo. Sa John chapter 20 verse 15, sabi diyan, tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? At siya po'y may dalang pabango para sa labi ng Panginoong Hesukristo. Patay na ang Panginoon, nakalibing na. Pero tinan niyo po, patay na, nakalibing na, alam niyang no bearing na yon. Wala na po yun, hindi na yun mahalaga sa Panginoon kasi hindi na po alam ng Panginoon yun. Pero sa kanya po, dahil pinapahalagahan pa rin niya ang Panginoon, meron pa rin siyang dalang pabango para i-offering niya doon sa libingan ng Panginoong Hesus. Sa sobrang nag-uumapaw na pagpapahalaga at pagmamahal niya sa Panginoon kahit patay na. Ano po ang sabi ng Luke 24 verse 1? Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang babae nagtungo sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda niya. Alam niyo po ba yung pabangong iyon? Napakamahal po ng pabango. Ang pabango po sa bansang Hudyo nung araw, yan po ay antindi po niyan bago po yan ay makatas sa mga mga halaman at mga bulaklak na mahirap hanapin. Bago makaipo ng isang boteng maliit na pabango ay napakaraming kailangang halaman at mga bulaklak ang kakatasin. Kaya napakamahal ng pabango kahit anong uri ng pabango. During that time, napakamahal. Pero tinan niyo po, i-offering lang po niya doon sa puntod ng Panginoon. Ganun po niya sobrang pinahahalagahan. Wala po sa kanya yung mahal na pabango. Wala po sa kanya yung gastos. Basta sa kanya pong puso, handa po niya yung gawin. Dahil pinahahalagahan niya, mahal niya ang Panginoon. Kaya niya pong mag-offering kahit gaano pa yan kalaki at kamahal. Amen? Kaya nga po tayo, meron tayong part ng offering. Part po ng ating mga blessing, kinikita. Kaya pag po talagang isang Kristiyano talaga ay sobra po niyang pinahahalagahan ng Panginoon. Wala po sa kanyang halaga yon na mag-offering po sa kahit gaano kalaki, kahit gaano kahalaga sapagkat alam niya kung sino po yung hinahandugan niya ng kanyang offering dahil bunga po yon ng kanyang wagas at tapat na pagpapahalaga at pagmamahal sa Panginoon. At once naman pong nakita ng Panginoon, yung laman ng puso at isip natin sa ating pong pagbabalik ng kahit anong uri ng offering, kasama po ang finances, titiyain ko po sa inyo. Ang Diyos po ay lagi nakatunghay na ang Diyos po ang magbabalik 100-folds kapag nakita niyo po ang ating tapat na pagbabalik ng mga handog para sa Kanya. Tandaan niyo po yan. Kapag tayo po ay naging generous, naging mapagbigay, at yung pong ating ginagawa ay dulot ng ating wagas na pagpapahalaga at pagmamahal sa Panginoon, ang Diyos po ang nagbabalik nun. Kaya nga po sabi po ng Kawikaan 11:24, ang taong mapagbigay ay lalong pinagpapala ng Diyos. At ang taong madamot, ang taong laging tikom ang kamay ay lalong maghihiram. Tandaan niyo po yung mga kapatid. Minsan takot tayo magbigay kasi kaya hindi tayo makapagbigay. Paano ako magbibigay? Ito na lang yung aking kabuhayan. Ito na lang yung aking inaasahan. Kung ibibigay ko pa ito, kawawa naman ako. Doon ka nagkamali, kapatid. Kapag ang puso't isip mo ay laging handang magbigay, tumulong. Una, para sa ministeryo. Pangalawa, para sa mga taong nakikita mo na nangangailangan ng tulong. Kahit walang conviction ng Diyos. Kapag ang puso mo ay mapagbigay,
kahit iyon na isusubo mo na lang, itutulong mo pa, ibibigay mo pa. Bakit? Kasi ikaw ay mapagbigay. At kapag ikaw ay mapagbigay, sabi ng Diyos, lalo kang pagpapalain, ibe-bless ng Diyos. Ako po ay subok ko na po ang Diyos sa bagay na yan. Kahit po ang inyong lingkod ay wala pong source of income, naka full-time pastor, pero nakita ko po, ang susi ng pagiging mapagbigay ay susi po ng rumaragas ang pagpapala mula sa Diyos. Magugulat ka na habang nagtatanim ka, habang tumutulong ka, habang nagbe-bless ka, habang ikaw ay nakakaramdam ng pagtulong para sa iba, na bagamat yung itutulong mo ay parang yun ay para sa iyo na lang, pero tumutulong ka pa, pero meron Diyos na nagsusupply mula sa langit. Maaring napakaraming pwede niyang gamiting instrumento para patuloy kang supply at pagpalain para lalo ka pang maging pagpapala sa marami. Yung po ang sikreto, mga kapatid. Tingnan niyo po yung grapo. May motor, may tangke ng tubig. Ang trabaho po ng motor, kapag nagbabawas yung tangke ng tubig, aandar siya para punuin yung tangke. Di po ba? Kapag puno na po yung tangke ng tubig, hihinto yung motor. Pero kapag pinaandar mo yung gripo, kumuha ng tubig, ano po mangyayari? Aandar yung motor para yung nabawas sa tubig, pupunuin niya uli. Ano pong ibig sabihin nun? Ang isang taong mapagbigay, generous. Kahit yan ay mapagbigay, tulong ng tulong, suporta ng suporta, bigay ng bigay. Pero pansinin niyo po, hindi ka nauubusan. Bakit? Meron Diyos na patuloy, consistent, isinusupply ang pagpapala sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Pero huwag ka magbigay, huwag kang tumulong, maging maramot ka. Wala pong biyaya. Walang pintuan at bintana ng kalangitan na magbubukas para ihugos sa iyo ang tuloy-tuloy na pagpapala. Yan po ang babaeng si Maria Magdalena. Patay na ang Panginoon. Patay na. Pero patuloy pa rin nag-e-effort. Patuloy pa rin po yung mamahalin niya mga pabango. Na maaaring ito'y binili niya sa napakalaking halaga. Pero handa niyang ibuhos doon sa puntod na yon. Para yung puntod ng libingan ng Panginoon ang maging halimuyak ay napakabango, sapagkat ganun niya pinapahalagahan ang kanyang Panginoong nakilala kahit patay na. Mga kapatid, yung Panginoon natin ngayon na kinikilala, tinanggap at tagapagligtas, hindi na po patay. Buhay, mananatiling buhay. Kaya napakahalaga na dapat tayo po ngayon ang magpakita ng lubos na pagpapahalaga, pagmamahal, anumang meron tayo, even yung ating mga buhay, patuloy po natin itong i-offer for the glory of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Kaya mga kapatid, napakasarap din pong himay-himayin ang 7 wika na ito. Kung paanong ganun kasarap himayin at maunawaan ang huling wika ng Panginoon bago sa mamatay. The same, yung the first word of our Lord Jesus Christ after His resurrection ay meron din pong mga nakatago na matinding mensahe para sa ating lahat. Hallelujah. Praise God. Second, sabi niya, Mary. Minention niya ang pangalan ng Panginoon. Mary. Maria. Gaano po kasarap na ang alam mo lang ay patay ang Panginoon, pero kaharap mo, buhay na buhay, glorified body, kinakausap ka, at ang pinakamasarap, sinambit ang pangalan mo, face to face. Gaano kasarap yon?
Na ang plano mo lang, dadalawin mo yung puntod. Dadalan mo ng pabango dahil alam mong patay na. Pero ngayon, kaharap mo, kausap mo, at babanggitin ang pangalan mo. Ang tanong, bakit binanggit ang kanyang pangalan? Dahil yon ay isang pangitain na sobrang pagpapahalaga ng Panginoong Hesus kay Maria. Di pa ba minsan pag mag-i-speech ka, pag naranasan yung mag-i-speech ka, maging guest speaker ka, pag may nakita kang 1 tao, 2 tao na sobrang pinapahalagaan mo, hindi ka papayag na hindi mo i-mention yung pangalan ng tao yun. Bakit? Sa karamihan ng mga tao na nanonood, nakikinig sa iyong salita, pero nakita mo yung 1 tao, 2 tao na iba ang ginawa sa buhay mo, hindi ka papayag na hindi mo sila batiin, hindi mo banggitin ang pangalan nila. Bakit? Kasi yun po ang ibig sabihin nun. Grabe mong pinahahalagahan yung tao na yon, kaya special mention. Yun po yung naranasan po ni Sakeo. Si Sakeo po hindi siya kilala ng Panginoon. Pero sinabi ni Jesus sa kanya, Sakeo, bumaba ka ngayon din, tutuloy ako sa bahay mo. Yun po ang nakapagpabago sa puso't isip ni Sakeo. Kaya po siya ay na-born again. Bakit? Kasi binigyan siya ng importansya ng Panginoon. Minention yung pangalan niya. Sakeo, bumaba ka ngayon din. Kaya napakahalaga po yung hindi po simple yon na binanggit ng Panginoon. Naintindihan po at naunawaan ni Maria kung bakit minention ang kanyang pangalan. Ano po ang sabi doon sa John 20 verse 16? Maria ani Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin, guro. Nung makita niya po ang Panginoon noong una, hindi niya po kilala eh. Hindi niya po nakilala eh. Pero nung binanggit ng Panginoon yung kanyang pangalan, special mention, bigla po siyang nagulat. At nung marinig niya ang boses na binanggit ang kanyang pangalan, tinawag niyang Rabboni. Ibig sabihin, guro, aking guro, kayo pala yan. Iba yung naging impact kay Maria Magdalena nung marinig niya na minention ang kanyang pangalan. Mga kapatid, napakasarap na ma-experience po nating lahat na isang araw sa katahimikan ng kapaligiran. Habang ikaw ay taimtim na nakikipag-usap, sumasamba sa Diyos, ikaw lang at siya, may marinig kang audible voice sa tenga mo na sinasabi ang iyong pangalan. At nakumpirm mo yung tinig na yon mula sa Panginoon. Maluluha ka, maiiyak ka. Bakit? Kasi grabe kapag narinig mo ang pangalan mo na binanggit ng Panginoon at narinig mo sa iyong tainga. Kasi ibig sabihin, intimacy yun. Meron kayong malalim na relasyon sa isa't isa sapagkat special mention ang pangalan mo. Ito ang napakasarap na maranasan natin, mga kapatid, na sa ating buhay ay nararamdaman lagi natin, hindi man naririnig, pero nararamdaman ang ating mga damdamin. Yung special mention tayo ng Panginoon. Lagi tayong ini-embrace, lagi nating nararanasan yung kanyang grace and mercy day after day dahil sa ating tapat na pagmamahal, pagpapahalaga sa ating Panginoon. Daman-daman natin lagi yung special mention ng Panginoon sa ating mga buhay sapagkat ito yung bunga at dulot ng ating sobrang pagpapahalaga, pagmamahal na pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon gaya ni Mary Magdalene. Pero kapag hindi natin pinapahalagahan ng Panginoon, iniraraos lang natin ang ating ginagawa sa Lord, minsan napipilitan ka lang, I tell you kapatid, hindi mo mararanasan ang special mention mula sa Panginoon. Hindi mo siya mapipil. Hindi mo siya mararanasan. Sa panahon na ginagawa mong pagpupurit, pagsamba, paglilingkod,
Makakaramdam ka lang ng pagod. Manghihinawa ka lang. Magsasawa ka lang. Madadry ka lang. Bakit? Kasi hindi talaga nagmumula sa puso, espiritu yung ginagawa natin. But the moment na ikaw ay naglilingkod, kahit nahihirapan ka, kahit napapagal ka, kahit nagsasakripisyo ka, kahit baliktad ang naranasan mo, pero nagmumula sa puso yung pagpapahalaga mo, yung pagmamahal mo, yung pagsunod mo sa Panginoon. Ang kapalit nun, kagalakan, kapayapaan, kapanatagan. Iba ang impact nun. Kaya hindi ka madadry. Hindi ka madadry. Bagkus lalo ka pang mai-inspired na patuloy na sundin, parangalan, papurihan ng Panginoon gaya ni Mary Magdalene. Marami mga Kristiyano mananampalataya nung araw sa panahon ni Mary Magdalene. Ala na. Dahil patay na ang Panginoon, wala nang ginawa. Pero iba si Mary Magdalene. Kahit halos siya na lang. Siya na lang ang nag-e-effort. Siya na lang ang nagpapahalaga sa Panginoon, na dulot ng kanyang wagas at tapat na pagmamahal at pagpapahalaga at pagsunod sa Panginoon. Kahit wala na ang Panginoon, patay na, alam niyang patay na, nakalibing na, kaya nga dadalawin niya. Pero iba pa rin ang kanyang ginagawang pagpapahalaga with sacrifices, with greatest effort. Dahil dulot yun ng kanyang wagas at tapat na pagpapahalaga, pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon. Kapag ito po ang naranasan ng maraming mananampalataya ngayong araw, ngayong ating kapanahunan, wala pong Kristiyanong nanlulupaypay. Walang Kristiyanong parang lulubog, lilitaw. Consistent ang kanyang ibibigay na effort, paglilingkod, pagpapasalamat sa Diyos. Consistent. Hindi po lilitaw, lulubog. Lilitaw, lulubog. Hindi po ganon. Ang tunay na katulad ni Mary Magdalene. Si Mary Magdalene, sa panahon na buhay ang Panginoon, grabe ang kanyang pagpapahalaga. Sa panahon na patay na ang Panginoon, ganun pa rin, hindi nagbago, consistent. Kaya iyan ang naging dahilan kung bakit sa kanya unang nagpakita ang ating Panginoon.